guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. For today's video guys, ayan. Bumangon po tayo dito sa stock room natin dahil biglang lumakas po yung ulan. 3 araw po na matindi po yung init. So ngayon napalitan po ng napakalakas na ulan. Medyo humina pero kanina as in malakas. Kaya ayan, tabing-tabing tayo guys kasi yan. Pero po dyan, brush bag dahil tumutulo na. Tapos yung batya is nandyan sa ibabaw ng ref. Tapos ayan, nagkape po tayo. Yung oras is alas 4:30. Bigla pong umulan. So, pupunta po yung lahat. Mula nung umuwi tayo sa Lunes ng hapon. So, yun nga. Pagod tayo, nakatulog. Kasi wala tayong ginawa. Hanggang sa kahapon, as in hindi po tayo nagkikilos. Dito lang po ako sa stock room po nagkulong. Nahiga lang ako, natulog. Walang kain. Kumain na ako gabi na. Kahapon ng gabi. Buong araw po tayong natulog lang. Tapos kanina, at saka wala namang klase kahapon kasi Chinese New Year. So, hindi muna tayo nagkikilos. So, kanina, bumangon tayo, pero nagsaing lang. Tapos balik na naman tayo sa paghiga. So, iniisip ko kung ano po yung gagawin ko. As in, natatamad pa po akong kumilos. So, wala tayo pa rin nagawa ng 2 araw po. Wala pa tayo nagagawa dito sa bahay. Kanina lumabas po ako, lininisan ko yung lababo kasi parang hindi ko na kaya kong tingnan. So, nilinisan ko muna. Tapos, balik uli ako. Pagkatapos kong kumain. Tapos, timing naman, may ginawa si Paul na buko, lamaw ko kung tawagin dito. Nilagyan ko ng gatas. So, pagkatapos natin mananghalian, kumain tayo ng lamaw. Tapos balik tayo dito. As in, nag-ano muna ako. As in, nagmuni-muni muna tayo. Yan, lalong lumalakas po yung ulan. Tapos dito hindi ko binubuksan sarapan. Tapos ayan po yung ano namin, hindi ko pa na kabwa, hindi ko pa nakuha yung mga labahin namin ni Kuslin. Ito po, puro labahan yan ng 2 sa amin ni Kuslin. Plus, kay Sansan pa, syempre may labahan si Sansan na yung dala niya gamit dinala sa karkar sa provincial mint sa competition. Tapos yun, hinihintay ko yung kila Jane kasi ngayong araw po yung competition nila sa gymnast doon sa Argao. Hinihintay ko po yung resulta. Magkaroon din sila ng medal. Tapos, yung pumalit sa amin nung umalis kami doon sa San Fernando, yung folk dance, tapos mga athletes, mga dancers, tapos volleyball, takraw. So, kahapon ginanap po yung competition ng folk dance ng CIS San Fernando. Hindi po sila naka-place. Pero okay lang kasi ginawa naman po yung best nila. Hindi po sila naka-place. Okay lang yun. Pero yung folk dance sa GJFS kila Sansan, naka-place po sila. Naka-3rd place po sila yung Gabriel sa folk dance. So, hindi pa rin na zero yung Katmon. Ngayon, kasi bukas po yung announcement ng mga champion sa lahat po ng nag-attend po, mga participant, mga competition sa provincial meet. Sa provincial meet, bukas po yung announcement. So, malalaman natin kung sinong lugar po ang maraming medal. So, kami, kampante na po kami, naka-gold medal na po kami yung Katmon. 2 na po yung medal namin, gold medal, isang silver. So, sa Gabriel, 2 gold medal at saka
silver kasi nag-third place po sila sa folk dance. Tapos yung CIS gold medal pa rin, pero sa katmon pa rin yun. Yan, lumakas naman po yung ulan. As in, nag-relax muna tayo, nag-relax. Bukas po ako sa sabak sa routine natin. Inano ko muna, inisip-isip ko muna kung maglalaba na ako. Pero sayang kanina yung init ng araw, nakakapanoy. So ayan, umulan ngayon, baka pagka bukas umulan na naman, okay lang, basta maglalaba po tayo. As in, hindi po ako hindi po ako nakapagawa ng content kahapon kasi natulog lang ako, as in natulog. Buong araw po. Kumain na po ako kagabi na, matis ng gabi. Tapos kanina nakaramdam na tayo ng gutom, tanghali, bumili naman si Christian ng pritong manok, so kumain tayo, tapos meron pong lamaw. So ngayon nagkape po tayo, tapos kapares pita na biskwit. Si Sansan at saka si Chris din, relax din po sila. Si Sansan nandun din sa kwarto. As in, pahinga sila kasi biruin nyo naman yung practice nila. 5 months na pag-practice para sa provincial meet. So, binabawi nila po yung araw na tapos na yung provincial meet, libre na po sila. Tapos, sa Lunes po sila babalik eskwela. Lahat sa Lunes. Kasi tatapusin muna yung mga yung event dahil bukas na yung last provincial meet. At hindi talaga maalis sa isip ko na nakapunta talaga ako ng nakakarkar. Nakapunta talaga ako. Yung yung complex ng Karkar ang luwag pala. Kasi sa likod noon, sa Ubal, swimming pool. Yung swimming pool na pinaglalaban din sa sa mga swimming. Yung swimming pool, hindi yung swimming pool na paliguan. Yung para sa mga swimming, mga magaling mag-swimming nandoon. Kaso lang medyo madumi pa kasi yun nga nabahaan po doon ng bagyong Tino. Hindi pa po na-recover lahat yung lugar ng complex ng Karkar. Pero ang luwag niya, as in ang luwag. Yung kay Lajing, sa Argao nila ginanap, sa Argao complex po yung ginanap yung nila, yung competition ng mga gymnastic, dance sa sa Argao. Doon sila sa Argao. Yung folk dance naman ng mga ng mga CIS, mga athletes, sa San Fernando po nila ginanap, hindi po doon sa Ubal ng Karkar. Ang ginanap lang po doon sa complex ng Karkar yung mga DLC at DLBC. DLC ng elementary, tas DLBC ng high school. Biruin mo, 19 participant po sila lahat. So, sa DLC, 10 participants, so bali entry number 3 po yung CIS. Sila Sansan, 9 entry na participant ng DLBC, entry number 8 po sila. Puro magagaling.
Pero may hindi sumusunod po ng mga patakaran. Kasi yung nalalaglagan pala ng baton or kahit ano po yung nalalaglagan sa kanila, hindi pala dapat pulutin. Kasi bawas ano po yun, bawas percent, ganun. Siguro hindi na training. Yung kilasansan nga, yung bass drum nila, yung bass drum, natumba. Pero, nakatayo ka agad. Pero nawala na po yung ano niya, yung pangpokpok. Nawala. So, yung ginamit tala niya, bali kamay. Okay pa naman din po yung tunog. Talagang nakakapanindig, balahibo po yung ganoon po na competition na makikita mo actual. Talagang nakakapanindig, balahibo. Kumukuha ako ng video sa kanila, kailasan sa nagsakat si Chrislyn. Parang nanlalamig po ako, tapos nanginginig po yung kamay ko. Parang hindi ko maisip, may paliwanag yung kaba, nanginginig, yung nararamdaman kong excitement, tapos plus naiisip ko din na sabi ko, naku, pag hindi hindi po sila maka-place, ganun. Pero kahit hindi pa tapos po yung competition, kahit hindi pa nagpa-participant po yung mga participant, hindi pa nag-shushu, marami na po talaga nagpo-congrats. Tapos marami na po nagtatanong kung taga saan daw yung nag-entry number 3. Tapos yung nag-entry number 8. Tapos kasi kakaiba po yung nila, tugtog yung banda nila Sansan at banda nila yung DLC ng CIS. Kasi isa lang po yung trainer. Proud na proud po yung principal po ng CIS kasi ngayon lang sila daw nakaranas ng ganoon. Madala po sa provincial, mag-champion ng municipal meet, mag-champion ng provincial. Ngayon lang daw. Ilang years na daw po ng DLC ng CIS. So ngayon lang po sila nakatingin ng ganong champion. Sila Sansan naman, yung Gabriel, talagang dati-dati pa naman daw yan, palaging champion, as in nadadala talaga. So ayun, si Sansan mula nang sumali siya sa DLBC, second year po siya nakapag-umpisa dyan, hanggang ngayon moving up na po siya. Siguro pang 4 na po na champion nila yan na nasali sila. Yung una sa Naga, sa Karkar, sa municipal, yun, 2 champion. So basta ganun, marami na po si Sansan naranasan na maging champion. Nakaka-proud naman kaya ang ganun. Kahit tayo galit na galit, inis na inis kasi minsan ang gabi-gabi na po sila, tas tayo naiinis din nga. Kawawa naman yung mga bata, anong oras na po pinapauwi galing practice. As in, makikita naman po natin sa mga bata na na po sila, pagod na pagod. Tas sa practice nagkakamali-mali po sila, pero sa oras na po ng show nila, hindi mo nakita na nagkamali sila. Iba talaga yung magpa-practice pa lang, kasi yung practice po sila na parang sila na pre-pressure or na kasi siyempre napapagalitan kayo ng trainer, isang pagkakamali lang, pagagalitan lahat, ganun. Parang yung mga bata, parang inisip siguro sasabihin na
hindi na lang kaya ako sumali. Pero hindi po sila pwedeng mag-give up dahil papalapit na po yung yung provincial. Si Christine nga, pag nagano, sinasabihan ko, huwag mo akong, yung inaano-anuhan ka ba, doon sa provincial, yung anuhin ka, tatanawin ka lang tapos, parang, sagutin ka lang ng hindi tama. Talagang inaaksyonan ko yun. Tawang-tawa yung mga nanay na kasama. Sabi sila, bilib ako sa iyo, Mama Dax, isang ano mo lang si Christine, talagang napapaano mo. Hindi. Kasi paghayaan mo yan, pamimihasaan ka. Yung todo effort ka ba, tapos pagdadabugan ka lang. Nakadalawang beses ko yan aksyonan na sabihin ko, wag mo kung paggaganyan-ganyanin ha, ganito, ganun. Tawang-tawa yung mga nanay sa akin. Kasi pag hindi mo yan dinisiplina, kahit ano lang, hindi ka naman susundin. So yun po yung nangyayari doon sa masaya ka na stress, masaya ka na kasi nagkabanding mo yung mga nanay nandun. Tapos siyempre hindi na tulad nung practice na pwedeng makisuyo, sabihin mo kay talagang yung pupukusan mo, yung inalagaan mo. Kasi kinakailangan nila ng ganso. Kasi may ganso perdibli. Yung binili naman ni Christian na perdibli yung malaki is dapat ganun lang. So, ang nangyari, nandoon na kami. Mabuti na lang na mayroong nanay na mayroon po siyang isang pack po na perdibli na binili. So yun, nakaano po tayo, naka-share. Tapos yung makeup artist nila talagang todo sunod sa kanila. Pag nakikitang pinapagpawisan, retouch. Humina na po yung ulan. Napabangon tayo kasi malakas yung ulan, malakas yung hangin. Pumapasok dito. Pero kunti lang. Dito tumutulo. Sana maano na po, mapaayos na po yung namin taas. Sana matuloy na. At shout out pala kay Ate Sonia. Happy birthday po. Happy birthday po, Ate Sonia. Ingat kayo palagi dyan. Birthday po ni Ate Sonia. Happy birthday po. Salamat po sa lahat. Sa lahat ng po, suporta nung nagbakasyon po tayo. Tinanong nga pala ako nung kahapon ni Jing kung nakauwi na daw po kami. Kasi hindi na po kami nagpangitan ni Jing pagkatapos po ng competition dahil sila po yung sumunod na nagparid. Kami naman papauwi. Yun lang, yung yung competition po. Nandoon siya. Talagang sa umpisa is nandoon si Jing. Iniwanan na lang po niya yung mga babies niya doon sa Argao, pero papunta naman yun sila sa Argao. Meron naman mga coaches na kasama, so doon na lang po niya hihintay. Katapos nung awarding ng mga nag-champion,
Tas kasi tatlo lang yung kinuha, third placer, second placer, tas first. Tatlo lang sa DLC, tatlo lang sa DLBC. Naguguluhan pa kami kasi sa una meron sinasabing na best in costume, wala, parang diretsuhan. Tawag agad third placer yung taga San Fernando, yung doon sa Karkar, taga San Fernando. Second is Sugod Cebu. Sugod, nakaano din yung Sugod, first time pa din po yun daw na mga DLC, first time nilang mapasama, maka-champion. So ayun, siyempre pag pinapadala sa provincial, champion, first time daw nila. Tas yun, nasali sila sa provincial, so naging second po sila, yung Sugod DLC dito sa unahan. So bali kami dito covered ng Katmon. So yun, bali 2 gold na yung Katmon, tapos 2 gold, 1 silver. Kasi hintayin pa natin bukas kung ano po yung nakamit pa, ano pa yung na-place ng Katmon, kasi marami yan. Sports, athletes, mga dancers, dance sport. Ang lamig, ang dami pong magiging labahan. May makapal, 2 tuwalya, may makapal na kumot, damit ko, tas damit ni Chrislyn, tas meron pa doon sa sa laundry basket. Pero yung labahan ko naman yung lang, kasi pagdating ko merong mga nakahanger. Naglaba si Sansan, si Christian, yung naiwanan kong labahan niya. So yung magiging labahan ko lang is kanina mga hinubaran, tapos bukas ito, kayang-kaya. Aagahan na lang po natin na maglaba, kasi yung ito yung sa akin andyan, yung labahan ko. Iniiba ko lang yung labahan ko pag alis. Tas kanina lang po tayo naligo, guys. Kahapon hindi talaga ako nagkikilos, as in kanina lang talaga ako naligo, mga tanghali. Dito lang talaga ako merong nagchat kami ng isang nanay na, kumusta, anong ginagawa mo? Kasi sabi ko, nandito ako, nakahiga lang, hindi pa ako nagkikilos sa bahay. Sabi niya, pareha pala tayo, hindi pa ako ginaganahan maglaba. Bukas na tayo mag-routine. Mga tupiin ko na mga hinangir nandyan lang, as in tuyo na. Bukas ko na din yan tupagin. Tas kanina dito na naman inano ko, kasi naku, yung si mabait talagang ginagawa dito yung CR. Inano ko na naman, ko muna yung itong Supabid Cleopatra, yung hinigang ko. Inatras ko muna kasi anuhan ko na naman, naamoy ko yung nandyan sa gilid. Inano ko na doon yung linulusutan niya, pinatakpan ko na kay Papa Bits, ganun pa rin, nakapasok pa rin siya. Tapos kanina nung igilid ko yung upuan, nakita ni Papa Bits doon daw dumaan sa may tubo. So sa taas naman siya dumaan. Ano kayang mabuting gawin dyan? Ano yung ipapakain natin? Ayoko naman po siyang
pagalitan kasi parang may mga ano yan, may mga isip din. Sabi ko sa kanya, wag ka lang maggagalaw ng mga gamit ko dito. Pag ano ko nung una, nahawakan ko siya kasi nandito sa gilid, nahawakan ko talaga siya, hinayaan ko lang siya makalusot-lusot kung saan. Sabi ko lilinisan ko muna ito bago ako umalis. So yun, pag ano ko nang magagamit, paglabas ko, nakita ko siya na dito, isa lang po siya, maliit, yung mahaba yung nguso. Lumusot po siya dyan kasi merong malaking giwang. So pinatakpan ko kay Papa Beats. Tapos hindi naman ako dito natulog no magdinis. Si Papa Beats natulog dahil pagka madaling araw umalis na kami ni Kersilin. So kahapon, kanina parang naamoy ko naman na panghi. So inatras ko muna. So yun, meron na namang dyan. Nililisan ko, linagyan ko ng chlorine. Kung mamaya-mayang gabi, atake naman yan, papasok naman yan, tas parang ginagawa bang CR. Tumigil na yung ulan pala. Puputik na naman yung daanan. Natatawa nga ako kanina, si Dandan, sabi niya maaga pa, si Papa Beats naman yung nandun sa kusina, inaano ni Papa Beats yung mga nugasan na plato, inalagay sa aparador. Sabi niya sabi Papa Beats, bakit? Si Mama Dax, hinahanap ako ni Dandan. Sabi niya, Papa Beats, asa Madax? Naay pagkaon, makaon. Yung makaon, yung chichirya. Sabi ni Papa Beats, iwan, asa Madax? Natuwog. Tapos binuksan niya talaga dito, pasok siya. Madax, na kay makaon. Binigyan ko siya ng Skyflix. Tinanggap naman, tas pinabuksan, kumain siya. Sabi niya, dito lang ako, opo, dito lang siya ako nakahiga, dyan lang. Tas nakasandal siya sa dito, tas kain. Sabi niya, Mama Dax, wala kang makaon. Sabi ko, yan. Kasi yung makaon na hinahanap, chichirya. Sabi ko, wala naman ako makaon dan. Biskwit lang. Tas yun, tinanggap niya. Tas kumain siya ng dalawang hibla ng Skyflix. Tapos sabi niya, tatawag na ako ni mama ko. Sige, uwi ka na. Huwag ka nang magpupunta sa ibang bahay ha. Kasi chinachat talaga ako ni madam kung nandito si Dadan, kasi umaabot yan doon sa likod, papunta doon. Tapos kung saan hindi naman yan masundan-sundan ni madam kasi meron siyang baby. Yung inidiya ni madam, nagchat-chat lang po siya sa akin pa, nagtatanong kung nandyan si Dandan. Time naman kung nandito, sabi ko nandito, sabi ni madam, okay. So kanina umuwi siya, nagsumbong pala siya kay madam. Mama, si Madax walay makaon, biswit lang. Nagsumbong siya kay Kuan, sa mama niya, wala daw akong makaon, biswit lang. Sabi ko kay madam, wala talaga akong makaon dito, makaon chichirya, yun yung hinahanap. Tapos ngayon, napachat naman si madam, sabi niya, Mama Dax, asa ka? Tanong siya kung asan daw ko na ako. Bakit? Nandito naman ako sa stock room ko. Nandito lang ako sa stock room ko na higa. Sabi niya, akala ko kuno nandun ka sa Manila. Yung pala, nakita niya yung post ni May Timang na yung nandun pa kami sa Manila. Pinampost ni May Timang. So napachat na naman si madam.
Kasi mula nang umuwi ako ng Karkar, hindi pa niya ako nakikita at saka hindi niya ako nadidinig. Alam niya naman kung nandito ako kasi pag ano na po ako ng hay ng mga nilabhan ko, pag nadidinig ko siya na may nagkukuskus sa sa puso nila, sinisigawan ko siya na madam, ganun. So namimiss niya yung sigaw ko. So nakita pala niya yung post ni May Timang na nandun kami sa Manila pa. Yung magbakasyon. Sabi niya, aw, akala ko kung nandun ka sa Manila. Sabi ko sa kanya, agoy, throwback lang yan, madam. Siguro hindi magtatagal, babalik ako ng Maynila. Tawa siya ng tawa. Sa ano lang yan, sa cellphone. Sa cellphone lang kami nag-uusap. Siya yung palaging nagchat-chat sa akin. Madax, asa ka? Madax, nandyan si nadiya si Dandan. Pag nagchat-chat naman po siya, nawala dito si Dandan. Pinapanap po kila Papa Beats or kay Chrislyn. Kasi yung malimit na tambayan ni Dandan yung kapitbahay nila. Medyo hindi po yan sila nagkakaintindihan, so nahihiya siyang pauwiin si Dandan. So inutusan ko sila Papa Beats or si Christian na kunin doon si Dandan sa kapitbahay nila, doon sa best friend enemy. Natatawa nga ako nung nandun ako sa Compostela, tapos hindi alam ni madam na nandun ako sa Compostela. So ako palagi yung tinatanungan niya, Madax, nandyan si Dandan. Yung ginagawa ko naman, tinatawagan ko si Papa Beats. Papa Beats, nandyan si Dandan, ada. Sabi naman ni Papa Beats, wala, baka nandun kila Mimi. Tapos nung sabihin ko baka nandun, wala madam, baka nandun kila Mimi ganat Sandria, kasi Mimi yung tawag nila, Mami. Naimi yung pangalan ni Chandria, yung tunay na pangalan ni Chandria, Naimi, tapos Mami, so sinurkat na lang Mimi, baka nandun kila Mimi. Okay kuno. Tapos di nakasalubong naman yung anak ni Chandria, tinanong kung nandun si Dadan, is wala. Chat na naman si Madam Madax, nandyan si Dadan, tawag naman ko kay Papa Beats. Sumagot si Christian na dyan daw nakita sa kabilang bahay. Na, patay na ko na, sabi ni Madam. Kasi if inimin nila dyan. Kasi may bata dyan. Yun po yung naging kalaro ni Dandan. So yung kumuha si Christian. Kamag-anak din po nila yan na hindi nagkakaintindihan ng pagkaalam ko party sa lupa. Yun lang po yung alam ko. Hindi po detalyado. Hindi na tayo nag-usisa. Basta alam na natin na hindi sila close. Uubos na yung biskwit natin sa kayayaw-yaw. So ayan, happy birthday ulit, Ate Sonia. Ingat kayo palagi. Enjoy po sa inyong kaarawan. Alam kong mapapanood mo ito, late na po yung yung rate ko, pero parang di yata 18 ngayon, doon 17 pa lang, bukas pa yung 18, so sakto lang. At Ate Biti, get well soon po. Pagaling din po kayo. Ingat-ingat din po kayo, Ate Biti.
Mahirap na po kasi nagkakaedad na po tayo. Isang ano lang, isang timbot lang, isang kunting pagkakamali lang natin. Pag nagkakaedad na, yun, madali na po tayong magkasakit. Get well soon po, Ate Betty. Tsaka kay Tita Im, yung ano niya, yung binigay po niya sa kanya na box pambaon, saktong-sakto lang po yung dala ko. Kasi dito ko nilagay sa ilalim. Yun po yung nagamit ni Chrislyn pag binibigyan na sila ng pagkain. Hindi po natatapon yung sabaw. At shout out din doon sa may-ari ng balay, yung balay na inanuhan namin, yung rinintahan, pagtulog doon sa San Fernando kay ate. Maganda talaga yung bahay niya. As in, siya lang isa po yung nagmamanage. Dahil yung anak niya is nandoon na sa ibang bansa, may mga pamilya niya. May pamilya na, tapos siya lang po yung mamanage, sas may isa pa silang bahay. So as in, napakalaki ng bahay na yun. At nag-ano po kami doon, nag-abang, libre na po yung lahat ng gamit po, libre. Pinggan, mga utensil. Sabi niya, mamimiss daw kami. Kasi para lang po kaming isang pamilya doon, at tas parang matagal na po kaming magkakilala na close kaagad. Doon sa San Fernando, pwedeng pumunta doon ng pumunta ka ng, halimbawa, punta ng karkar, maghanap ng matutulugan, pwede yung bahay na yun. Maganda rin. Pwede doon mag-abang. Tapos yung nagiging service po namin papuntang yung multicab, papuntang complex ng karkar, multicab po. Tapos yung tricycle mula doon sa eskwelahan, yung singil hanggang sa karkar complex, bali anim yung nakasakay, tag 50 pesos po yung pasahe. So bali isang biyahe 300, anim kayo. Kasi kung Pakyawan yun 200, 300, so maghati-hati kayo na maging pasaheros. Hindi naman mahirap magbiyahe doon. Alas 6 na po yung oras, kasi umilaw na po yung mga Christmas light natin. Tapos yung ilaw ni Papa Bits maganda. Pinalitan na naman po niya ng tabon. Yan, na po yung mga Christmas light. Tapos yan yung loob namin. Nilinisan ko kanina yung lababo namin kasi marami ng mga kiki. So, yan. Hindi ko yan tatanggalin hanggang sa mag 2027. So, ayan po yung ilaw ni Papa Bits. Yung buti ng sunrocks. Yung violet yung color. Si Papa Bits is nandoon. Tapos pinano ko na yung mga gamit ni Chrislyn kanina. Pinahanda ko na. Pinalagay ko na sa bag niya kasi para sa Lunes, ready na po siyang pumasok. Ay, si Pingsoy. CR. Parungat suga.
Yan, yung mga hinangir natin is nandito. Inano ko lang, ginilid kasi tinataligsikan. Yan, ano na naman po dyan. Tubig na naman. Isang buhos lang ng ulan, nagkatubig kaagad. Yan. Nagkatubig agad. Naku, yung baka dyan itinali. Tas malapit na po sa sa mais. Sa tinanim nila Tatay Bin na mais. Malaki na yung mais. Ewan ko kay kanino yan baka. Dyan po itinali. Ihanda na po natin yung labahan bukas. Hindi naman po ito madumi, masyadong madumi. Ito natapunan lang po ito ng noodles, cup noodles. Yan to, mabigat to pag nabasa. Ito yung mga ano ni Chrislyn. Dinisib sinot doon. Ito yung sa akin. Binalot ko lang po ng plastic para po hindi kalat. Bukas na natin po ito haharapin. Ihanda lang po natin. Yung chinilas. Yung compartment dito na pang sapatos, ginamit ko din na lalagyan ng ng damit. Yung mga medyas na ginamit namin ni Chrislyn. Ito po yung British shoe nila na na t-shirt. Yan, mga sinuot ito ni Chrislyn. Kahit labahan po siya, nakatupi ng mabuti. Kutsara na iwan. Puti na lang ito na bag ni Jing, nagamit ko din. Tinahi ko lang po ito dahil meron po siyang butas. Kunting po dito, tinahi ko lang. Kasi pag malita po yung ginamit ko, makakasikip doon sa bas. Mabuti na lang ito kasi pwede mo pang sandalan ng kamay sa biyahe or magawang unan. So bali, hindi natin to lalabhan dahil dumi. Yan po yung yung perdibli na binili ni Christian. Malaki, dapat maliit. So tago lang din natin ito dahil malaking gamit ito. Kahit ng kurtina. Yan, isang basket. Bukas ko na yan haharapin bukas. Tapos yung bag ko ayos ko kay Pababits kasi na yung zipper na sira. Para bukas magbababad sana ako. Tiningnan ko dun sa sa may bomba, wala na yung sabon, na ubos na. Ginamit nila paglaba. Bibili na lang tayo mamaya ng maaga pa. Mga alas 5 pa lang tayo gigising para bumili ng Ngayon na kakatamad lumabas kasi
maano sa labas, matubig. Dahil bagong ulan pa lang. Yan, isang basket. Tapos may isang basket pa tayo doon. Kutsara. Tapos ito malinis, ito malinis. Palit po kami ng backpack ni Sansan. Yung backpack ko na ginamit ko nang magpunta tayo ng Maynila, yun po yung ginamit niya. Ito kay Sansan po. Malinis ito, malinis. Hindi po nagamit namin ni Kreslin. So, i-ano na po natin. Kasi yan, may band-aid. May band-aid. So, bali papapasukin na natin bukas si Christine kasi huibis na. Parang matagal yung Lunes. Hinahanap na sila ng mga teacher nila. So, nag-chat po ako sa isang nanay kung pumasok na yung classmate ni Christine. Sabi bukas pa. So, bukas sila sabay-sabay papasok. Kasi huibis pa lang bukas. May dalawang araw pa sila na ipapasok para po sila makapag-report naman. Yan, Reniper papabits yung ano. Kasi na lumampas po yung zipper. Ay naman, karaptan dida. Man. Nagiba. Nasira nung nandun pa kami sa ano. Sa car. Nawawala yung sinulid namin na itim. Ang laki nun, ewan ko kung sinong gumamit. Tinatanong puro wala. So ayan. Ano yan? Shoe glue? Shoe glue pala. Shoe glue. Oh my gosh. Yan, sige. Yun na. Para diri lumampas. Yan, okay na. So, yan, maayos din yung bag natin. Bago-bago pa lang nasira. Thank you, Pabits. Naayos din. Kasi pag sara, lumampas po ito, lumampas. So, yung ginawa ko na lang, inano ko na lang ng perdibli din hanggang sa makauwi po kami. So, ayan. Ayos na din. Bye-bye po. Thank you for watching.